Madalas na panawagan ng mga pinuno ng mga teroristang grupo na ang kanilang mga tagahanga ay marapat lamang na sumalakay sa sinumang kaya nilang salakayin sa iba't ibang mga bansa. At tunay ngang may mga tumutugon sa mga panawagang ito sa pamagitan ng hindi mabilang ng lone wolf attacks na kung saan ang isang sympathizer ng mga teroristang grupo na maaring walang direktang koneksyon sa kanila ay nai-inspire na mambiktima ng sinumang hindi Muslim. Tunay na ang panyayan nila na ito ay hindi ayon sa katuruan ng Islam na ang sinumang Muslim ay mambibiktima ng kahit sino, kahit sibilyan. Ito ang resulta kapag ang panawagan sa jihad ninuman ay hindi na ayon sa kaalaman o wala sa gabay. Isang malaking katuruan sa Islam na may iba't ibang uri ng mga hindi Muslim at mayroong iba't ibang mga paraan ng pakikitungo sa kanila. Una rito ay ang mga sibilyan at sila ay mahati sa tatlo. Ang tinatawag na mga dhimmi, muahid at musta'min. Ang dhimmi ay ang mga hindi Muslim na nakatira sa estado ng mga Muslim at sila ay magtatamasa ng katulad na karapatan ng mga Muslim na mamamayan sa bansang iyon, liban na lamang na sila ay may binabayarang isang uri ng buwis na tinatawag na jizya. Hindi sila maaring pilitin na mag-Muslim at ito ang dahilan ko bakit nananatiling may mga hindi Muslim na mamamayan sa mga bansang Muslim na ang mga ninuno nila ay mga hindi Muslim noong una pang panahon. Ang mga dhimmi ay nasa pangangalaga ng mga Muslim at hindi maaring pinsalain o apihin. Ang muahid ay isang hindi Muslim na kabilang sa estadong hindi Muslim na mayroong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan nila at ng mga Muslim. Katulad ng mga dhimmi, hindi sila maaring pipinsalain o apihin. Ang mga musta'min naman ay yung mga nagpapaupkop sa mga Muslim sa anyo ng asylum, bagaman maaring walang kasunduan ng estadong Muslim sa estadong pinanggalingan ng hindi Muslim na ito, o maaari pang ang may digmaan sa pagitan ng estadong Muslim at pinanggalingang estado ng hindi Muslim na ito, siya ay pangangalagaan pa rin ng mga Muslim bilang pagtupad sa anumang kanilang naging kasunduan sa musta'min na ito. Panghuli sa kanila ay ang mga mamamayan ng kalabang estado ng mga Muslim na maaring mahati rin sa pangkaraniwang sibilyan at sundalo ng kalaban o muharib. Ang pangkaraniwang sibilyan ay malinaw na ipinagbabawal na papatayin o pipinsalain. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi sila maaring pumatay ng bata, babae, matanda o sino mang sumasamba lamang na nasa sariling silid nito. Ang muharib o muqatil ay sila yung mga sundalong kalaban. Sila ay maaaring patayin o pinsalain, subalit ito ay marapat lamang na mangyari sa isang labanan na deklarado at malinaw sa pagitan ng kalabang estadong hindi Muslim at ng mga Muslim. Ito ay marapat na maging malinaw dahil ang isang off-duty o isang sundalo ng kalaban ng mga Muslim na wala sa labanan ay hindi maaaring pipinsalain o papatayin. Ganito ang naging kalagayan ni Umair bin Wahab na isa sa mga dating kalaban ng mga Muslim. Nakasagupa pa siya ng mga Muslim sa isang labanan at pagkatapos ng labanan na ito ay tumungo pa siya sa mga Muslim upang pagtangkaan ng buhay ni Propeta Muhammad SAW. Siya ay malayang pinalapit kay Propeta Muhammad SAW at hindi pininsala ng mga kasama ni Propeta Muhammad SAW dahil sa siya ay hindi sundalo ng kalaban sa pagkakataong yaon. Ipinabatid ni Propeta Muhammad SAW sa kanya ang kanyang plano at napagtanto niya na mahimalang nalaman ito ni Propeta Muhammad SAW at siya ay nagmuslim din sa araw na yaon. Sa kalagayan na ang sundalong kalaban ay off-duty at wala sa labanan ay hindi siya maaring pipinsalain o apihin. Gayun din, ang sinumang kalabang sundalo na naging bihag ng mga Muslim ay meron ding mga karapatan at hindi siya maaring basta-basta na lamang napapatayin o pipinsalain. Sinabi ni Sheikh Saleh bin Muhammad Al-Luhaydan, tunay na mga tulad nitong krimen na nangyayari na hindi nagbubukod sa bata, babae, matatandang lalaki at babae, may sakit, malusog, at bumibiktima sa yaman at sa may tangan ng yaman. Ang mga gawain na ito ay mabibilang sa matitinding mga krimen at mapanganib na kahalayan dahil ang mga ito ay itinuturing sa Sharia bilang mga kasamaan na ipinapakalat sa lupa. Ito ay isang bagay na pinagbabawal sa Islam
ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam.